Hey! Ayan na, sobrang tagal natin na hindi nakapag-vlog at nakapag-update sa inyong lahat. Pero gusto kong magpasalamat sa lahat ng nanood ng previous vlog ko. Na-appreciate ko yung mga panonood ninyo. Saya ko na nakakatulong to kahit papaano, lalong-lalo na sa may mga questions, sa mga naguguluhan. Kahit papaano nasasagot natin. So, tinatry ko talaga yung best ko na makapag-reply, makapag-response sa lahat ng mga nagko-comment sa videos ko. And kung hindi ka pa nakasubscribe, ano pang hinahantay mo? Mag-subscribe ka na and i-like mo yung video and hit the notification bell button para updated ka sa lahat ng videos ko. Lately, sobrang busy din and mayroon tayong importanteng bagay na inaasikaso na soon isi-share ko din sa inyo, ituturo ko din sa inyo kung paano, lalong-lalo na kagaya ko na first timer din gawin yon. So, ayun na nga, sa last video natin is about PPR or ang passport request ng IRCC sa atin. Doon po ito pinapasa sa VFS. Gusto ko lang pong i-update sa inyo and thankful po ako doon sa nag-comment sa video ko na ang VFS pala ay nagpalit na ng location. May mga pagbabago din siguro na ginagawa si VFS. So, simulan natin yung topic. Last video, ang ating topic ay passport request. This is all about sending your passport sa VFS Global. Yan po yung bagong location nila. Naka-receive tayo ng passport request last August 28 or last 27, 2023. So, meron lang po tayong 30 days to submit the passport. Kung halimbawa na-delayed kayo kasi may mga certain naman talaga na valid reason kung bakit hindi natin na ipapasa yung mga passport natin, diba? Pero as much as possible, you have to send your passport 30 days. Yun yung deadline natin, at least before 30 days. So, ako, nagkaroon ako ng passport request last August 28, 2023. That is also the time na sinend ko yung passport ko sa VFS. Na-receive natin yung passport along with the papers last September 11, 2023. 2 weeks din bago po natin na-receive ang ating visa. Yes po, visa na po ang kasama doon and approved po tayo. Sa mga kinakabahan pa dyan, may mga nakikita ako na vlog, bakit nga ba nadi-denied yung mga passport nila. Kung confident ka naman na walang problema sa mga sinend mo, walang problema sa mga papers na ginawa mo, authentic naman lahat, and sure ka naman na tinapos mo lahat, huwag kang masyadong kakabahan kasi for sure naman, approve naman yan. Madalang naman ang nadi-denied. Lalong-lalo na kapag halimbawa pag hindi nakapagbigay ng mga authentic details like your biometrics, kapag may lalong-lalo na sa biometric mo, sobrang importante nun. Kaya, ayun po, approve naman tayo. Yay! Thanks God. Kasi ako nung binalita ko din sa family ko yon na na-approve ako. Sinend ko agad yun sa representative ko. Sa agency, sa representative, or kung sino man ang nag-aasikaso at tumutulong sa inyo mag-process ng papers. You have to send all the papers or the visa, the pictures, or the scan of your passport, tsaka ng mga papers ninyo sa kanya para updated naman yung representative mo tsaka agency mo. Tsaka kailangan kasi yon. Medyo na-confuse ako kasi hindi ko nabasa. Binasa ko naman pero hindi ko masyadong naintindihan and hindi ako na-curious and hindi ko tinanong yung representative ko. Nung dumating yung visa ko, ang kasama lang nun ay passport at tsaka papers para siyang working permit. Sinend ko yun sa representative ko, nagtaka siya, sabi niya sa akin, parang hindi ito yung pinakakailangan mo na papers na gusto kong makita. Kasi meron siyang hinahanap na papers na pag dumaan ako sa Philippine Immigration, okay ako. And kapag nagland ako sa Vancouver, walang problema and no, wala masyadong tanong. Nagtaka din ako noon. So, ito pala yun. Yan. Yan yung dapat na fill upan ko, and talagang sabi niya sa akin na kailangan kong actionan to kasi nga I only have like 2 weeks before yung deadline ko ng submission. So talagang the next morning nagpunta ko agad sa
VFS Global, sinend ko agad yung passport ko. Hindi na kailangan ng appointment para mag-send. Meron ka naman ng appointment diba? Meron ka naman ng letter. Make sure lang pala na kapag pupunta ka ng VFS, passport request letter, dala-dala mo yon. Dala ng ID, again, lagi kong sinasabi, ID doon sa front desk, and then sa taas, magbibigay ka din ng ID, so wag na magdala ng gamit kasi para hindi ka na gumamit ng locker kasi may bayad pa yon. So, same thing lang yung ginawa ko. Nag-send ako ng passport and take photo. Na-receive ko ulit yung passport ko September 20. So, na-receive ko yung passport request ko August 27. So, finally, yung pangalawang pag-submit ko September 20. So, I still have like 1 week para sa deadline ko. So, sa mga nagtataka dyan, bakit kailangan kong i-resend yun? Ako po kasi pala ay bukod sa working permit, pinases na din po pala sa akin yung immigrant. So, ibig sabihin po, yes po, nag-land po tayo as permanent resident dito sa Canada. Sobrang thankful lang din ako. So, sa mga kagaya ko na PR na, along with that visa is yung COPR mo or Confirmation of Permanent Residence. Actually, alam ko talaga kapag permanent resident ka, nagtatagal ng 5 years yon. And in that 5 years, pwede ka na rin mag-process kung ano ang gusto mo, kung gusto mong mag-citizen dito. Sa mga nag-aantay dyan, huwag kayo mawawala ng pag-asa. And siguraduhin ninyo na kung gusto niyo pumunta dito sa Canada, kailangan buo yung loob ninyo. And talagang sa Canada talaga ang gusto ninyo. Hindi po madali na mag-ibang bansa ka, lalong-lalo na kapag mag-isa ka or kahit kasama yung family mo. Lalong-lalo na sa economy natin ngayon na parang ang rapid ng inflation natin, no? Kahit saan naman. Sa mga nag-aantay na ma-process yung papers nyo, sa mga nagme-medical pa rin hanggang ngayon, tiyagain nyo lang yan. Advice ko lang sa inyo, enjoy your life there in Philippines kung nasaan man kayo. Enjoy ninyo kasama yung family ninyo. Pag para sa inyo naman talaga yan. Okay? And nga pala po, please watch my full videos po para makita talaga ninyo yung ibang detailed na tinatanong ninyo. Ilalagay ko naman yung mga detailed po na kailangan ninyo. Pero kung hindi talaga kasama sa videos, then it's okay. Comment lang po kayo sa baba and I'll try to answer naman po yung mga questions ninyo. Thank you very much po sa lahat ng nakasubscribe, sa mga nanonood, sa mga nag-like, sa mga nag-share, sa mga friends nila, sa families nila. Lahat po ng nagpa-process ng paper. God bless po sa inyong lahat and stay safe always. Bye-bye!